So sa atin mga OFW, di ba may mga opportunity naman dyan sa bansang kinaroroonan mo na magkaroon ng investment? Tama po, no? So siya po, nag-i-invest po siya doon. Doon ang pangalawang daloy ng pera. So sa atin po lahat, hindi dapat nauubos ang basic income mo. Kailangan meron siyang dadaluyan muna. Alright, Gilibers, pag-usapan natin, ano nga ba ang tamang daloy ng investment sa mga OFW? So, sa lahat mga OFW, type nyo po dyan. Saan lugar kayo? Alright, so ito po ay nakuha ko sa pakikipag-usap natin kay Ma'am Tess. Hi, Ma'am Tess. OFW po siya from US. So, nagkwentuhan kami, nag-discuss kami sa kanya about IMG and Kaiser. So, yun nga. So, nagkwentuhan kami and nakwento niya paano dumadaloy ang investment o yung perang pang-invest sa kanya. Okay? So, pag-usapan natin. Unang-una, dapat meron tayong basic income. So, sa lahat ng mga OFW, unlike ko nga po sinasabi sa atin, you go to the country na mas malaki yung income na makukuha mo. Kasi isipin mo, naghihirap ka rin lang. Alright? So, no-homesick ka rin naman. Bakit hindi pa doon sa mas malaki ang results? So, kaya kailangan meron tayong base income and bigger income. Okay? Then, second, isipin natin, tinan mo, sa base income mo, dapat mula dyan merong dadaloy o papunta sa investment. Okay? So, hindi pwedeng mula sa basic income mo, papunta lahat sa Pilipinas. At hindi rin pwedeng mula sa basic income mo po ay mauubos mo lahat. Kasi dalawa yung pinupuntahan ng pera natin sa ibang bansa. Okay? So, papunta sa Pilipinas o gastos mo dyan sa ibang bansa. So, kailangan meron pa ding portion para sa investment. Okay? So, yun yung unang daluyan. Okay? So, pangalawang daluyan, yung ginawa po ni Ma'am, nagkaroon siya ng investment sa US. So, sa atin mga OFW, di ba may mga opportunity naman dyan sa bansang kinaroroonan mo na magkaroon ng investment? Tama po, no? So, siya po, nag-i-invest po siya doon. Doon ang pangalawang daloy ng pera. So, sa atin po lahat, hindi dapat nauubos ang basic income mo. Kailangan meron siyang dadaluyan muna. Okay? That is the paper asset or paper investment. Okay? So, that is investment. And third, ito po ginagawa ni Ma'am. So, mula po doon sa investment ni Ma'am and doon sa iba niyang income mula po sa kanyang business. May business din po kasi siya sa US. So, nag-establish din po siya ng third na daluyan ng investment niya. So, that is the real estate investment. Kaya dito po sa Pilipinas, may mga condo na po siya. So, dun dumadaloy yung iba niyang pera for investment. Okay? So, tatlo na po yan, no? So, income, business income, or your income sa pagtatrabaho mo dyan, then paper asset, then real estate. Okay, and fourth, of course, ito po, sabi ko sa kanya, dahil nag-join nga po siya sa IMG, magkakaroon din po siya ng investment dito sa Pilipinas. That is mutual fund. Alright? So, nagkaroon na ng 4 na daloy ang kanyang pera. So, sa ating po lahat, mga OFW, tingnan natin saan ba dumadaloy ang pera natin. Okay? Kailangan dumaloy siya doon sa meron tayong paper asset, meron tayong real estate investment, and meron tayong investment dito sa Pilipinas. Dok, wala akong access dito sa investment dito sa ibang bansa. Pwede pong wala yon. Dagdagan mo ang real estate mo, dagdagan mo mutual fund investment mo, samahan mo pa ng Kaiser. Okay? And we can help you sa procedure dito sa IMG Rockstar Community. Ang mahalaga, lahat ng mga OFW, may channel of investment. Okay? Let's go. Let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.